Yan, napakatibay ng fuse. Sunog na yung board eh. Yung fuse buo pa rin. Pambira na yan, dapat aktibo yung fuse. Dapat ganun katibay yung pyesa, katulad ng sintibay ng fuse nito. Pambira na yan. Sunog na yung board eh. Yung fuse hindi man lang bumitaw. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, ito na yung part 2. Part 2 ng Kevlar GX7000 integrated power amplifier natin. Yun, sa mga hindi nakakalam, sa mga hindi nakapanood ng part 1 nito, yung ni-review ko, may-ari nito is taga Cavite. Shoutout, and then maraming salamat sa may-ari nito sa pagdayo dito sa may shop ko para ipagawa yung unit niya. Mali, pangalawang unit niya na to sa nagawa niya. Yung una, Airstrike na 800. Tapos, pangalawa na itong Kevlar na GX7 niya. So, bali, re-repair na natin siya. Kasi nga, tapos natin siya i-review, re-repair na natin. Ang issue nito, kaya nalato dito sa akin, ay pumutok or umusok. Hindi lang yung typical na to, umusok o pumutok. Talagang sunog na sunog, pati yung board, oh. Yan. Tapos, yan yung output niya, oh. Ang pagkasabi ni sir, yan to sa may kwan eh, event nila. Tapos, yung outlet, makukulit na yung bata. Makukulit na yung mga bata sa kanila. Tapos, laro ng laro, nagagalaw-galaw yata yung outlet. Kaya, umusok ito. Hindi lang natin alam kung eksaktong nangyari. Kung dahil ba dun sa nagalaw na mga outlet or meron pang ibang pinanggalingan na or cause nito na pagkasira niya. Yan na, may fix natin to. Kasi, sunog na sunog ng board. Yun, katulad sa mga previous vlog ko, hindi naman ako nagpo-full demo tutorial na kung paano siya i-repair. Akin lang, babaklasin ko, papalitan ko yung mga pyesa. Then papaliwanag ko na lang kung ano yung mga ginawa ko or na pinampapalitan ko. And so ngayon, stay tuned lang kayo, babaklasin ko lang itong board para malaya tayo makapag-troubleshoot ng board niya. Ulit kayong video tungkol dito sa akin, tungkol dito. Turbulence na si W13 yata ito. Galing Romblon. Galing Romblon. Beat, kwanto, Mabuhay Tracking. Kinuha ko doon sa may Valenzuela, sa may Mapulang Lupa. Yan. Abangan nyo. Pagre-repair natin dyan. And then, siyempre, review muna natin yan. Balik tayo rito. Ito na. Layo, no? Palayo ng palayo yung customer natin. Baklas ko na yung mga pyesa na sira. Ubos lahat ito, guys, dito. Ubos to. 4 na piraso. And then pang-5 rito. Pang-5 yung isa dito. Tapos tiniran ako isa na lang. Sa kabilang channel, tiniran ako isa lang, oh. Buo ito eh. Tapos bilib ako. Nakuha kasi yung hindi kasi kagad na-open ito dito, oh, nangitim na to pero buo pa. Yung na-open lang na resistor, na bloke, ito lang, dalawa lang. Tapos, lintik niyan, napakatibay ng fuse. Sunog na yung board eh. Yung fuse buo pa rin. Pambira na yan, dapat aktibo yung fuse. Dapat ganun katibay yung pyesa, katulad ng sintibay ng fuse nito. Pambira na yan. Sunog na yung board eh. Yung fuse hindi man lang bumitaw. Buong buo yan. Buo. Kaya inubos tuloy lahat ng transistor. Tapos ito, nakakalungkot. Butas talaga siya, oh. Yan, butas yung board, oh. Yan, tinanggal ko na yung mga transistor dito. Kasi, halos nasunog lahat. Yung drive, ganun din. Yung drive nga, eh, mga pingas na nga yung transistor niya, eh. Sana ba yun? Ito, oh. Grabe yung pagkadali. Pansin ko yan sa mga sa mga amplifier ng kahit yung mga 737, 757, basta yung itong Kevlar, kadalasan ngayon sira na yung board, yung fuse buo pa. So ngayon, stay tuned na kayo. Ikuhan ko muna, papalitan ko lang yung mga ditong sa may nyo, sa may preamp nya, hindi yung mga drive nya. Palitan ko muna ng mga pyesa yan, saka natin palitan ng transistor para masukatan natin ang bias nya o kung nagiging okay na o hindi pa. Tapos ito, tinanggal ko muna rito. Hindi mo matanggal yung transistor sa loob pag hindi mo tinanggal yung kapasitor. Kasi nakaharang. Ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, napalitan ko na yung
mga piyesa na nasunog, lalo na dito sa side na to. Yan, medyo sagwa lang kasi inangat ko ng konti yung mga resistor para di siya kwan. Kasi sunog na yung board para hindi lumapat. Maaaring magkakaroon ulit ng pag uminit yan masusunog ulit yung board. Yan yung disadvantage kapag yung piyesa nakadikit sa may board. Once na nasunog, pati board sunog. Yan, dito sa may kabila, tingin ko wala namang problema itong side na to. Yung dito talaga sa may kabilang side yung halos naubos. Bali, isa na lang natira dito sa likod. Ito. Yan. Bali, 5 transistor ang nasunog. Drive, sira, maluslat. Nauna sunog yung base kesa sa emitter niya. Ngayon, dahil gusto ko sanang i-check na to, kaso lang, hindi, yung kapasitor kailangan ibalik. Kaso lang, pag binalik ko ito, hindi maglalagay ako ng output. Kailangan ko naman baklasin kasi hindi may maigpitan dito. Kaya ikabit ko na kagad yung output. Bahala na lang yung bulb natin mag-alalay sa pag-troubleshoot natin kahit may output na siya. Okay, stay tuned na kayo. Balik ko na yung mga output. And then, pinisto ko na yung board. Kasi magsusukat na tayo. Kasi ito na yung may wagang pang testing natin. Sagwa man siya tingnan pero napakagamit na bagay ito para sa akin. Yan. Kasi ayoko mag-trouble na nasa loob dyan. Hirap hindi ako makakilos na maayos. Katulad nito, mas makakagalaw ka na maayos. Ay, yung mga butas, ginawa ko na lang. Diskarte lang naman dyan. Kung hindi mo alam yung mga value na nasunog dyan, kung ano sa kabila dito, same din yan sa may kabila. Sundan nyo lang yan. Ayan, kumpleto na yung output. Pati dito, kumpleto na. Yan. Yan. Kasi hindi natin maibalik yung output kapag nakaharang itong kapasitor. Nakakuan pala ito guys, nakaparallel itong dalawang kapasitor. Mas malakas pala ito. Nakaparallel siya. 100 volts yung sinalo ng supply na 68. Kaya yung 100 volts. Halos wala ng headroom. Yan nakaparallel lang siya. Yung 4 na yan. Ngayon, sukatan natin kung may DC or wala na. Gamit tayo ng bulb para sigurado. Dito ako nag-inject yan para may idea kayo. Itong pula positive ito, itong puti negative, tapos itong brown ko is ground or center top. Yan, gayahin nyo lang din yan. Positive dito, siyempre negative dito sa kabila yung may guhit. Ngayon, ayan, hindi magre-relay ito kasi ang supply ng relay is hiwalay. Nakarekta tayo sa may DC. Panlang sukat na lang tayo. Sige na. Ako muna ito ba yun? May cameraman ako rito Ayan. Hawakan mo lang to. Tutukan mo lang yung kinukuhanan ko. Ito yung literal na nasunog itong side na to. Ito. Tutok mo sa may tester natin. Yan, Diyan, na-steady mo lang dyan. Tapos yung katabi niyan, baliktarin ko yung test prod. Normal na to, normal na yung bias Yan, ito yung katabi niya. Ito. Tapos ito sa may kabilang channel naman. Yan, mataas yung bias niya, nasa 0.5. Pero normal yan sa may sa integrated. Yung integrated 0.5 talaga bias niya. O yan, normal na. Tapos sa DC out, ito sa kabilang side, wala. Tapos dito sa may kabilang side, wala negative pa ngayon na babasa nyo. Yung okay na to. Bali, babalik ko lang to sa may casing. Dito sa may casing niya. Tapos i-audio test natin kung okay na. Kompleto naman na kompleto na yung output niyan. Ano lang pag troubleshoot guys, pakita ko sa inyo. Ngayon yung mga nadali sagwa niya tingnan pero okay lang. At least nagawa ng paraan natin. Sunog yung mga drive. Yung nangingitim na yan. Yung 270 ohms, baka isipin nyo sunog yan dahil nangitim. Wala, nangitim lang yan dahil sa sobrang init nung nagka-trouble siya. Pero okay pa yan. Hindi ko naman ibabalik yan na sira yan Nangitim lang yan. Yan, 270. Pare sila sa kabilang side niyan. Hindi ko naman ibabalik yun kung tingin kong sira Kung sira yan, may problema pa yan. Dapat usok na agad yan. Okay, stay tuned lang kayo. Babalik lang natin ito sa casing.
Tapos ito pala, palitan ko na itong control kasi sabi ni sir, parang may problema na rin control nito eh. Para hindi na mababa yung video natin. Para lalong shortcut yung video natin. Ito, binalik ko na. Dami ng wire niya oh. Ayan. Tapos may nakakabit na speaker ito, dalawa. Sama ko yung bayaw ko, tinitraining ko to. Isang base, di ko alam kung alin dyan. Tapos isang tweeter. Basta alin sa dalawa na yan. Yata yan, tsaka yung ito eh, tweeter na to eh. So ngayon, yeah. Titingnan muna natin kung yan, may baliktad tayo na kwan, para sigurado. Yung resistor na ginamit ko rito, kakaiba oh. Pero okay lang, kasi nasunog yung ganitong klaseng resistor eh, yung dalawa. Nalta na natin. So ngayon, gamit muna ako ng kwan, bulb, para sigurado, mahirap na. Yan. Input, source A. Ayun, nag-relay. Tapos, ka na bala dyan. Sandali mo na. Cellphone niya yung gamit eh. Ayan, may audio na. Natin. Oh, ayan oh. Andar na. Ang ganda ng ano, ang ganda ng input niya, yung signal niya. Op, copyright tayo. Tapos set up ko lang konti ito. And then kung pala guys, muntik ko na makalimutan. Ito pinalitan ko na ito. May humming dito pag hinawakan mo. Nalitan ko na itong master volume. Ito. Kaya tinanggal ko yung knob niya. Yung luma niya, sana ba? Ito yung luma niya. Kasi sa request ni sir to napalitan na daw yung volume niya kasi kumakaluskos na pag pinipihit. Yan. Tapos sa may kwan niya, base treble balance niya okay pa naman eh. Diba? Okay pa. Yan. Okay pa naman yung balance niya. Kung kasi baka makapiright ako eh. Okay pa. Okay pa yung base mid treble and din balance niya. Ang sa may mic nito, huwag ko lang. Try ko pa, kunin mo nga bayaw yung mic. Yan, try natin lagyan ng mic kung okay pa yung mic niya. Yeah. Pasensya na kayo, maggalaw. Yan. Mawagang mic natin, no? Deform na yung ulo niya. Son. Yun lang, parang wala. Son. Check, son. Wala. Audio naman dito. Tayo, makawala na to. Ito, priority mic. Son. Check, son. Walang mic. Hindi gumagana yung mic niya. Mic 2. Meron dito sa mic 2 ah. Bah, ibang lakas. Kurang lakas. Sound. Check mic testing sound. Okay. Mic. Marumi lang. Yan, meron na. Okay. Pan lang nga, marumi lang. Siguro, bihira lang gamitin ni sir to. Okay na, okay pa yung mic niya. Sound. Check mic testing sound. Check mic. Sound. Ayan oh, boses pang DJ oh. Ayun, balik natin dito. Wala na yata ang tugtog ah. Ayun, hanggang dito na lang guys. Okay na. Success yung operasyon natin sa unit ni sir. Nan yung ginawa ko naman oh. Grabe. Tapos inisprayan ko ng varnish para yung itim hindi na siya gaano gumapang. Oh, grabe yung operasyon na ginawa natin. Yung kulang na lang, itatali ko na lang ito. Tatali ko na lang yung mga kable para medyo di siya sagwa tingnan. Yan, ang importante is napatunog na natin and then back to normal na siya. Ayun, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from Cavite.
Cavite, normal na yung kan mo, yung Kevlar na GX7000 integrated power amplifier mo. Angas. Ayun, magtapos, siyempre, promotion. Shop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Abang na lang kayo sa mga ilang araw lang, meron na tayong sticker. Yun, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.